So this morning, akong topic is naguluhan na your secret weapon. Hinsa pa mo na secret weapon ka rin. Amen. Ano din mo sa secret weapon ka? Secret. Alam mo yung mga secret weapon, mga tatanan, na kanang tipo maapikhan nyo ka na kay secret weapon. No? So this morning, atong topic na to is about your hidden secret weapon. Tara, kita ka na natay secret weapon sa Bible. No? We all know and so on that the power of the Lord is perfect in weakness. No? Sa pinala na ko na topic na to, nga ang lahong sa Diyos, mahimo siyang perfecto sa mga tao nga maluya o naay mga weakness sa ato ang pagkatao. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yung siya rin, kasi Apostle Paul na ngayon. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Take note, nariyan siya, ako ang hinapog na ako ang weakness, kaya pinaagi ni ini ang dahon ni Kristo mahimong perfecto sa ako ang weakness. In short, yan ang i-acknowledge na ang iyang self is not strong enough and he needs the power of Christ in his life. And dili mo show ang power ni Lord sa atong life if we keep ignoring the power of the Lord sa atong kinabuhi. Usahay, in denial pa ta, na kaya pa natin, maski dili na. No? In denial pa ta na matawid ka na ito ng mga problema maski kung nag-inisod ng kita, maski nagtingat na ka. No? Usa na sa nakita na ko na pride sa mga lalaki. No? Especially sa mga amahan. Kasi nakakita na itong short movie na Gasolina. Tanda mo? Wala pa? I suggest na mula ito makita ninyo struggles sa parents, especially sa single dad. No? So, katong ako na yung nakapasa ko sa comment, sa this movie or this short film is the reason why I could say ang pinakabakakon sa tibok pamilya is ang papa. Ano man, ang papa mo ito na really mag-sulti. Di mo istorya. Maski na-struggle na, di yun mo ang kon. Maski nag-lisod na, okay ra. Maski no, apiki na, kung bati iyakon. No? Makita niyo mo akong short film na ang papa niya ay nanagay sa ipati, pero wala din niya ipagdalo sa iyong anak because gusto niya ang makita sa iyong mga anak is ang iyang basto na okay lang, na mahugdan sa gasolina, tuwa sa iyong delivery, di naman na palit ang kuhan, yung i-deliver, isa na di naman na ilayon. So, hindi siya may nakaltas sa iyang sulot ang iyang i-deliver nga dito naman ako o dito. Pata lang, SP pata. So, pag-abot niya si Malay, instead of tuloy siya tinuod, na makapsya, ang sana, ay, daghan na kong halipod ka nun. So, ang kumpanya, gihatagan ko libre nga crispy pata. So, ano man, di siya kaangkon sa mga anak na inatuloy niya ako. So, naay pride yun ang mga lalaki. Pero, usahay, kanang nga pride, mo na siya mo'y dili na tumangkon nga naanata in the state of weakness. No? Importante kayo ni siya na dapat kabalutan ang kanusa ang kaya pa o kanusa ang dili na yun kaya para matabangan ka, especially sa buhay ng Diyos. This is what Apostle Paul said. But to sum up this verse, Naayo sa pastori nga nagpamatuod ang
prove na to nga accurate ang giingon ni Apostle Paul. Nga ang power ni Lord, perfect siya in terms of witness. No? Basahin ko in Judges chapter 3 verse 12 to 30. No? Taas ni siya. Before tayo mag-solve, isa kinahamag mo lang tawag sa Lida. Action movie. Ang Carlo. Kanina, action movie ni siya, pero nalang sa Bible. So, ito masahan. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Dahil tinigulo ng mga Israelites. Kapila na sila na maghimo sila o dautan niya sa katas ni Diyos. Sa karon, maghimo na po sila o dautan. Ang Israelites, nakahimo na po sila evil in the eyes of the Lord. And because they did this evil, the Lord gave Eglon, king of Moab, power over Israel. In short, si Israel, gihatag siya sa kamot sa kaaway nila sa Eglon, king sa Moab. No? Ito, basahin ng verse 13. Getting the Ammonites and Amalekites to join him. Igunaw-unaw niya kayo ang Amalekites usa sa mga mortal enemy ni God. Pero aging kay naglagot si Lord sa Israelites, kaning tulo ka kaaway sa Diyos, iya ang gipatipo. Dahil iyang gipaatake sa Israelites. So ang Israelites, napili sila sa maong pangbubat. No? Eglon came and attacked Israel. Kuyong ang Ammonites o Amalekites. And they took possession of the city of Psalms. Verse 14. The Israelites were subject to Eglon king of Moab for 18 years. 18 years sila na na-under sa pamahala ni Eglon king of Moab for 18 years. 15. Again, the Israelites cried out to the Lord. So, makita niyo mo nga, pagka alaw ni Lord sa kaaway na i-counter ang Israelites, wala na po sila nangayong tabang sa atong gods ngayon ang gisamba. Instead, himbalik na sila cried out to Lord. Ni Lord, yan mo sila balik. Sa Lord, tabang! 18 years na pinagkantos Lord, aning hari. No? And He gave them a deliverer. So si Lord, agad kayo manunod si Lord, gatakan niya o mananabang. O kaling niya mananabang nalan o kinsa? Ihod. Isa kailan ni Ihod? Ilan kang Ihod? Wala ka naman nakakita. Ikaw, kailan kang Ihod? Bihod ay na, ay naluto na. Si Ihod, mo ni siya mo'y gihatag ni Lord para answer sa ilaang ampo o iyak nila diyan sa Diyos. Kinsa man ni si Ihod? Ehud, Ehud, a left-handed man. So if you are taking notes, within your book, underline nyo na. Si Ehud is left-handed man. In short, wal hunun. Muna siya si Pacquiao ay wal hunun. Pero pang tatanda mo, ang wal hunun common din. Panagsara, di ba? Ang mga walunan pagkaksaon ka, kasi walunan na rin. Walunan. Wala. Wala siyaan niya, walunan ko lang. Ay, wala yung mention ko siya na ang bata daw ko na ibisita kami doon, ibagin. Meaning, kasi wala rin. So, gamay ang mga tao ng walunan. Especially sa unang panahon, hindi siya common na ang sa tao walunan. No? So, yun pa sa siya, kasi Ehud is a left-handed man or walhulun nga tao. Next, Ehud, the son of
Gera, sumayin yun siya siguro, Gera siguro. Iyang papa kay si Gera pa. No? Si Ehud, son of Gera, the Benjaminite, or gikan siya sa tribo sa Benjaminite. O, taga Benjaminite siya. Hindi siya Benjamin. The Israelites sent him with tribute to Eglon of Moab. So, ang pwede nila, ang Israel, na maghatag ng tribute or halal dito ni King Moab, Eglon, King of Moab, ilang ipadala si Insa? Ehud. Ilang ipadala dito? Ehud, ikaw may gisulod, Lord. Ikaw may magdala aning halal na to o tribute na to para sa hari. No? So, ipadala nila si Ehud as maghatag ng tribute. Next. Now, Ehud had made a double-edged sword. Si Ehud, before siya niadto dito naghatag sa iyang halal sa hari, naghimo sa o espada nga naay duhay hait. No, pikas-pikas iyang hait. Then paghuman about the kopit long, which is he strapped on his thigh under his clothing. Asa man ang thigh? Ani kay naasa sa may thigh kapit, sa may arm. Dito niya gitago sa iyang left thigh. Dito niya gitago sa iyang left thigh. He strapped to his right thigh under his clothing. Next. He presented a tribute to Eglon, king of Moab. Si king of Moab is, ang say very fat. Ang hari dahil sa Moab, si King Eglon, tambok daw kung hindi siya kaayo. Dili lang siya naka-emphasize na fat, but it is emphasized very fat. In short, kani ang mga tipo sa mga hari sa mga panahon na kung dili siya aswaton sa mga slave para ilakaw, dili siya kalakaw ng tarong. No? Now, since very fat si King Eglon, dili siya paspas kariya. Dili siya sa mga hari nga aptikon. No? Next. After Ehud had presented the tribute, pag human o hatag ni Ehud sa iyang halal dito sa hari, he sent on their way those who carried it. Ang katong mga nagdala sa tribute nila sa hari, iyan ang ipauna o panakaw. Pagpauna niya palakaw, pagpauna na mo dito sa gawas, ang mga nagdala sa tribute sa hari. Next. But on reaching the stone image near the Gilgal, he himself went back to Eglon. Paglakaw nila, himbalik siya sa hari. Niyadto sa doon, balik sa hari. O niingon siya sa hari nga, Your Majesty, sa mahal na hari, I have a secret message for you. Na ako'y sekreto ng mensahe para ni mo, mahal na hari. And the king said to his attendant, ay siya nga, secret message? Okay. Sabong mga alalay na ko, gawas mo, gawas. Ano man? Wala'y pwede makabalo. Secret good. Gawas. Sarado yung pertahan. No? Pagpagawas niya sa iyong mga attendant, ang nabilin na lang dito sa room is si King Eglon o si Ehud. Next. Ehud then approached him while he was sitting alone.
in the upper room, and his palace said, so si Ihon, siyempre, di mo na siya kadoon sa hari. Kaya naman yung mga bantay ng hero, napa na siya sa bus. Paglakaw na sa pangabantay niya, nidoon na din si Ihon sa hari, kay iyang ihong-hong ang secret message. Secret manggod, so dili niya pwede isulti. Kasi nasa kasi may mga dungo. So nidoon sa King Eglon, si Ihon, o pagdoon niya, dito mo, I have a message from God for you. Dito na kurbaan na si King Eglon. Ha? Gikan sa Diyos. Kaya kanil sila totoo sa Ginoo. Pagka-attack sa hari, as the king rose from his seat, may murad naka-attack na siya, murad bitin ni maong na secret message siya. Mutindong na ang hari, ang hitabo, Ehud reached to his left hand. Dapat, wala mo naman siya. Iyang ikuha sa left hand niya and draw the sword from his right thigh o iyang giluba sa tiyan sa maong hari. Pangutana primero, nganong nakalusot man ang espada ni Ehud? Kay naabay ay gorja, no? Dito pagluba ni Ehud sa tiyan sa maong hari, tambok mo to siya. Diba? Okay, tawa-tawa, usahan. Muna din kita dapat magpatawag yun sa kayo, no? So yun dito, even the handle, ang hawiranan sa espada, sunk in after the blade, meaning ang iyang katambok, agi sa katambok ni King Eglon, mismo ang hawiranan, nipaak na sa tambok. Munang di na makita hasta ang hawiranan sa maong gamay ng espada. Pagluba niya, pagtangtang niya sa iyang espada, wala niya gibot, iya ang ipabilin. Pero ang kay tambok si King Eglon, ang tambok, natabunan niya ang tipo espada hasta sa iyang hawiranan. No? Tama sa nabot ang panahon, and his bowels, saan ang bowels? Ha? Discharges. In short, si King Eglon, agi kay mamatay na sa apit, nakaigit si King Eglon. Imagine mo mga dito, kita dapat magkontra-kontra ni Lord. Kaya magkontra-kontra ka ni Lord, makaigit yun ka. No? Si King Eglon, paglupa sa iyang tiyan ni Ehud, nakaigit si King Eglon. What does it say? Bowel discharge. O pagkaigit ni King Eglon, si Ehud, wala na niya gitangtang ang maong espada. Ano man? The fat closed in over it. In short, ang iyang tambok, hintabon na sa mismong hawiranan sa espada, muna di matikan na si King Eglon gilubak na di ay. Wala'y nakatik sa patay na si King Eglon, kayo yung nag-children pa siguro siya. Pero wala na, nakaigit na. Next. Then Ehud went out to the porch. He shut the doors on the upper room behind him and locked them. Gilakan niya nga ang mga pirtahan aron dili kasulod dayon ang iyang mga kalipuhes, iyang mga sundalo, no? So, lagaw sa mga sundalo, verse 24. After he had gone, wala na, exit na si Ehud, skip na siya. The servant came and found the doors of the upper room locked. So, ang mga servants, lock lagi ang pirtahan. Nang-lock si King Eglon. 25. They said, he must be relieving himself in the inner room of the palace. So, kayo na mga
nagpahuway ng si King Edlon. No? Dahil they waited to the point of embarrassment. But when he did not open the doors of the room, medyo nagduda ng iyang mga servant. Wala man yun nag-open si King Edlon. Dugay-dugay naman yung tsawa nag-open. Hindi man niya siya ikani kadalasan. No? Tuloy po niya, they took a key. Ikuha na sila yabi para abrihan ang persahan ni King Edlon. And unlocked them. There they saw their Lord fallen on the floor dead. Meaning, si King Edlon, patay din siya. Pero ang nagpatay niya na si Ehud, while they waited, Ehud got away. Si Ehud, wala na, may exit na si Ehud. He passed by the stone image and escaped to Shera. Kailan ka Shera? Muna yan yun. Shera. 27. When they arrived there, he blew a trumpet in the hill country of Ephraim, and the Israelites went down with him from the hills, with him leading them. So si Ehud po nag-lead sa Israelites para musulong. So ang ilang signal is mo blow siya o trumpet dito sa hill o ang mga sundalo sa Israelites pwede na mo atake. 28. Follow me, he ordered, for the Lord has given Moab, your enemy, into your hands. So they followed him down and took possession of the fords of the Jordan. Saan ang fords? Sa'yo nakilala sa mga dali nga ng ford na sakyanan? Oh, ang ibig sabihin ng ford is mountain. Okay, yung ford, halos yung town level. Ang ford sa Bible, it is the mountain. So they took possession of the ford of Jordan, then lead to Moab, and they allowed no one to cross over. Next. At the time, they struck down about 10,000 Moabites, all vigorous and strong, not one escaped. That day, Moab was made subject to Israel. Moab is napili sa mga tao sa Israel, and the land has peace for 80 years. So, nidaog ang mga Israelites kontra sa mga taga-Moab because naapasla under sa kaguluhan. Ano man, namatay ila ang hati. O sa unang panahon, basta mamatay mo ang leader, walay mulit ninyo, magkarambulan na sila. Walay proper order. So pagkatake sa Israelites, nagkagrupo pang Moab, napili nila ang grupo sa Moab. Agi kay namatay si King Edlon. No? So, ato tas sa pinaka-main point na to. Ato ang pinaka-main point sa ato ang title is that the secret weapon or your secret weapon. Now, because in the first two verses so on, we can see that ang Israelites, people mismo ni Lord, yalaw ni Lord nga mapili sila sa ilang kalaban. Because they made an evil thing diha sa mata sa Diyos. And igbabantayan ni mo igsoon na kung nakakay buhaton nga dili kahimok na ni Lord, matingala kang anong muabot ang tayo na takiyon pagkasakawan. Kung nakakay mabuhat nga sayop, may kang nagabangan dyan po ni Lord. No? May mga tayo nga inano. Because ang mga anak sa Diyos, ginaalaw gihapon ni Lord
to be conquered by the enemy if you do not do your part as the children of God. If you do evil things in the eyes of the Lord, i-allow ng Lord na takihon ka sa kaaway. And pilbihon ka sa mismong kaaway. And when the time nga ang mga Israelites na figure out nila na dili na ni pwede, hinahamon na ang mga yung pasaylo ni Lord. They cried out to the Lord o nangayon sa tabang ni Lord. Because the Lord is very merciful niya sa iyang mga katawan, naghatag yapon si Lord o deliverer or mananapang. Diya sa pagkatao ni Ehud. Si Ehud, left-handed na tao. No? Or more likely, ang mga taga-Benjamite or ang mga Benjamite gikan dito sa mga maong lugar, daghan kaayo left-handed na warrior. In short, taga dito si Pacquiao. Warrior. Daghan o left-handed na warrior dito sa mga taga-Benjamite. So si Ehud na Benjamite po is also left-handed. In short, dari ang pangusganan. Ang bro, si Pacquiao ba? Makasumbot niya wala tulog dito. Karon, the question is, giwan sa pagsulod sa espada dito sa hari, hindi mo nasa pwede magpasulod ng weapon. Mura ba ka ng kwan ba? Sa mall ba? Kaptapan ka. No? Kung matingala na pupuan na, kung katong mga nakapurma bito kayo, kung mga pangdato ng purma, hindi na kapkapan. Kung ikaw mag-short na din, mag-t-shirt, tingala ko, alam mo lagi. Kasi lang ito, nung naong na ito, wala din na sabi, kapapad din. No? So, before na sila mo enter sa gate, kapkapan na sila sa mga sundalo to make sure na safe ang hari. Pero nga nang nakalusot man ang maong espada. Why? Because usually, ang kapkapan nila is ang left thigh. Nga naman, kadalasan ang mga sundalo, mga warrior, tuho. So, kung mahulbot ng espada, dili sa wala. Ang problema lang, ilang ikap-kap diri sa wala, wakman niya mo. Ano naman, gitagtos niya diri sa too. Ano naman, diri man yung puso. Mahulbot sa espada, diri yung sa too. Alam diri siya mahulbot, dito sige sura kayo sa kano, mahalik kayo kamot. So, diri niya butang. Agi kay dili common ang left-handed na tao. In short, sa unang panahon, kung left-handed ka, first ka. Inana ilang paglantaw sa mga tao. Kuhan ka ng malas ka na tao. Inana sa unang panahon ko sa dili pa common. No? So kita ganit ko sa, kasi tiglatawang dili kong Chinese na drama sa YouTube. Yung mga Chinese ka rin ba? Parehas na istorya ka na. No? Lantaw para na nasa gitawag nila o mga babae ng jigs. No? Saan ang jigs? Mga malas. So naayo sa kababae dito nga yung mata, lahi. Kapantay mo na yung mga tao nga lahi o color sa mata. Diri itong, diri blue. Ay mo yung tawag na jigs or mga tao na malas. No? So, sarang ayaw na kuhaan na ng babae naman. Malas ka. Ano naman, natawag ka na. Hindi parehas. So, inana ang panglantaw ni Ehud. Agi kay dili common ang iyang pagka-left-handed. Ang lantaw sa tao niya, malas na sa tao. Ano naman, ang tao agad, nagbulbot ang espada, dito sa wala. Wala common nun. I-imagine na to, tanan ng mga powerful na mga general, ang ilang pinapowerful na kamot is ang right. Diba? If namin hari, muingon siya nga, okay, ikaw may pinakadool na ko, pinakasunod na ko, I will make you my right hand. Ano naman, muna yung pinakasunod. Pero wala sila
nag-expect, especially ang mga nabantay sa Philippines doon, nga ang espada ni ay naghihimo ni himod wala diri sa left thigh. Naa diri sa right thigh. So diri siya paghulbot niya sa espada, pagluba niya naging ihod, yung tindog na utak, nakatambok na ni kayo. So nag-struggle pa ito tindog. Pag tindog ni ihod, pagluba, naging iglod, pagluba ni ihod, ang isa katambok niya nawala na ang iyang mawiranan sa espada kay gikakon sa iyang tambok. No? In short, ang iyang tiyan ato siguro, the times 3 siguro na ba? Balon-balon. So pagkamatay ni King Ihod, nahibalaan na ni Eglon, nahibalaan na ni Ihod, napatay na naman, nakaigit na si King Eglon. So yung ibuhat, yung i-rap o mistik na rin siya. And after Ulua, samtang nag-struggle at nagubot ang iyang gingharian, ni-attack ang mga soldier sa Israel. Sa mga taga-Moab. No? Gusto kaya ito ang lesson na makuha niya. Number 1, ang weakness ni Ehud, which is ang iyang pagka-left-handed, nahimo niyang secret weapon. Igsoon, usahay makainom ka nga ang imuang weakness mo ay makapahamak nimo. No? Naiuban nga mo eskwela, mingon nga dito ka mo eskwela sa kumasa ka Excel. Pero napon mingon nga kung mo eskwela mangani ka, dito ka mo eskwela sa di ka kabalo. Ano man, aron makabalo ka. Aron nimong weakness, mahimo na nimo siya strength. No? For the Lord will be our strength. When the people did not believe in you or sa imo ang capacity nimo soon, if ang mga tao wala sa believe nimo kay dili mo siya kabalo ulit siguro. Dili mo siya kabalo siguro mo kanta, dili mo siya kabalo mo drums, dili mo siya kabalo mo gitara. And ang mga tao, ang ilang huna-huna lang kung saan mo itawanan ng huna-huna. And they don't know na kanang weakness mo, if used by the Lord, it will be your greatest weapon sa kalibutan. If you are looked down because you are uneducated person, if you are looked down because you are poor, if you are looked down because you are not intelligent enough, if you are looked down because inana lang mo ang pagkatao, then you can guarantee that there is help from the Lord. Especially kung si Lord na mo yung ingon mo na naakoy ipabuhat niyo. Ano man, si Ehud, dili siya inana ka powerful sa una. But when the Lord asked him to deliver the people of Israel, siya mo'y giyatagan misyon para mapatay ni King Eglon sa kadagahang army na naglibot ni King Eglon. Siya mo'y dipili agi sa iyaang pagka-left-handed. Dili agi kay maayo siya. Same ni Moses, same ni Gideon, same ni Joshua, wala sila ipangpili kay maayo sila. Pag ipangpili sila si Lord, because in that way, their weakness will be their strength, because the strength na ilang gamiton is a strength na extraordinary. A strength that gikan ni Lord o dili gikan sa ilang kaugalingon. The Lord will eventually be your strength in all weakness. You have, and God sometimes use your weakness to be your greatest weapon. Nakadumdum ko sa una, pero mayroong gawas, kasi kailan nyo sa SB19.
yung itawag na sa karoon ko, Peacock King. Sa unang gawa sana nila, wala pa kayo mga kuwan, wala pa big up kayo, wala pa sponsor, wala pa magsayaw sila sa mall, wala yung mga tao, no? Naghimo sila live, pulo kayo ni attend. Nag-live sila, pulo kayo natin, pero magpagputok pa sila. In fact, napag yung mga personalities na nag-ingon, no? Dili man in fact, si Ted Pailo, hindi siya hindi mo sila mga tagtas ilong. No? In short, mga pangok mali. Hindi, awat-awat ka man siya sa Korean na sayo-sayo. Napag nag-ingon ko na ay, burang kuhaan, nag-awat ka na sila inasot, so dili sa Excel na naman, awat ka na sila. But later on, pagkatapos sa pila ka years, nisikat kayo sila. And kapag mo sa katao nga nag-ingon nga dili sila makakuha o dili sila magkakot nga grupo, siya pa mo yung unang nikanta sa first nila na song sa TV. Imagine mo, ang tao nga nag-mock sa ila sa una is the same person nga nikanta sa ilang kanta dito sa TV. Kinsa na to? The famous Renz Verano. Nag-giwas ng video o gilaan una ila pa niyang isura ang SB19. Then later on, sila mismo mo yung kanta sa kanta sa SB19 sa TV. No? Ang SB19, gilantaw sila as weak nga group. But if the Lord bless you because of your weakness, plus na nagkamot po sila. Imagine niyo within the span of 5 years, sila may pinakaunang na grupo na perform sa Lollapalooza sa US. Na po yung nandito ang mabigatin na ng mga artists. No? It is because they were looked down that the Lord gave them the advantage over everyone else. Uban, wala kang gilugdaw o ginana kayo. Si Ehud, gilugdaw siya because he is left-handed. Pero wala sa kabalo kasi Ehud mo gamiton ni Lord para ma-deliver ang grupo sa buwak diha sa mga Israelites. Exon, if you are in time nga nag-doubt ka sa imong self because dili mako-bright Lord. Lord, di ba ko graduate, Lord? Lord, dili, wala pa ko naka high school, wala pa ko naka college, Lord. Lord, di ba ko kabalo mo basa, di ba ko kabalo mo sulat. But if the Lord will use your skills, will use your life, and so on, expect the unexpected. Maskin pa ang mga pastor na wala nakaskwela sa mga bukid patingala ka, mas maayo pa sila sa Biblia kaysa sa mga nakaskwela. Ano man, dinihugan sila sa Diyos. If the Lord mo of power, hanak na power, di na makontain sa mga tao na naguna-una lang ubos. Ang tao naglantaw sa appearance, sa education, sa iyong background, sa iyong attitude, di sila kabalo na kung si Lord may mugamit sa akong life, anak-anan, nahimong posible because of the Lord. Because of the strength and the power of the Lord in your life. Unang igsoon, importante yun, now we know how to say, Lord, I need help. Lord, I am weak. Lord, inahangan ko tabang Lord. Especially sa mga men na po rin, mga boys, ayaw yun mo o utong-utong sa inyo ang mga problema. No? It's, if dili na pastorya sa inyo ang mga
wife o sa inyo ang parents nga likapag naman kayo po, then you can tell that to the Lord. Because the Lord will definitely listen. Not everyone, not all your friends will listen. Iimong friends mo istoryaan, binuangan na ka. Iimong istoryaan mo, yung mga love of your life, yung istoryaan, yung family mo sir, usahin, ayun na pa lang na, reklamo na ka. Huwag ka na may reklamo, kami nagpanapo niyo. Huwag ka may reklamo, nanin mo trabaho, mas lisod pa sa'yo. But if you tell that to the Lord that you are weak and you need help, the Lord will eventually send help. Like the Israelites cried out to the Lord and hilak din sila din sa Diyos. And when the time comes, ingon si Lord, okay, I will send you to be your deliverer. No? Our greatest weapon is on, ang ato ang secret weapon is Jesus Christ. Kina ang pinaka-greatest weapon nato. Philippians chapter 4 verse 13 na ingon, for I can do everything through Christ who gives me strength. I can do everything, pero inyo ang itik knowledge nga ningon through Christ who gives me strength. In short, kaya mo buhaton ang tanan ni John, dinuod na. You can do anything, everything. Pero kung wala si Lord Jesus Christ, that strength na yung ilang taong kaya mo will fail. But kung ang among strength comes from the Lord, we will renew our strength and we will mount up like wings, like eagles. Igsoon, kaya mo tanan. But you have to acknowledge kung kinsa nagikan ang imuang puso. Kung kinsa nagikan ang imuang strength para magpadayon. And when the time that you acknowledge Jesus as your strength will be renewed every time you are weakened. So, I know that we have all struggles in life. Nakapay din lahat na struggles sa kinabuhi. But if we acknowledge the Lord our God to be the helper of our trials and our problems in life, everything is possible. Kaya wala yung posible diha sa gahong sa pagbuhay ng Diyos. Ang yan sa nasa pagpanigal, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you.